sa martial law. So, siya po yung i-interview namin, si Sir. Ano po pangalan niyo, Sir? Alam mo, pangalan ko Radio Quito. 71 years old na. So, ang una pong tanong is, ano ang dahilan bakit nag-declare po si Bongbong Marcos ng martial law noong 1972? Maraming dahilan kasi noong araw, ang panahon ng 1972, September 21 hanggang 23, nagkakaroon nga ng kodita, yung mga violence sa mga aktivista, rally sa Mindula, may maraming kabataan na mga nagbabayolente na. So kaya po napilitan si Bongbong Marcos na mag-declare ng martial law. Oh. Plus yung panahon na yun, yung si Marcos, mataas na ang tingin niya sa sarili niya nun. Dahil siya na makapangyarihan na halos ay ilang terms na siyang nanalo. Then nag-declare siya ng martial law dahil nga sa mga tao, yung mga against by government, anti-government, katulad ng mga lumalaban sa kanya sa politika. Yung pag-declare niya katulad ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Dahil tatakbo ulit siya. Alam niya na dumating si dahil ipinahanan niya si Juan. Hindi na, pinabalik niya sa Pilipinas para tumandidato lang. Pero inunahan niya, pagdating ng airport, sa meron na palang gunman sa loob ng airline. Pero hindi ko sure kung ano dahilan. Nabililan na nasakyan daw ng isang hired gunman. Dahil pinangalanan na si gunman. Pero marami pang mga dahilan. Dahil marami talagang ayaw na kanya sa magpapalatan. Kahit mga estudyante, nung panahon na yun, mga 2016 marami ng aktivista. Masyad dumami yan. Katulad ng mga NPA. Karamihan, lumahok na mga estudyante sa mga UP, maraming galing sa nag-aktivista na rin. Panahon na yun, marami ang nag-ignala na si Marcos ay parang ayaw nang umalis sa pwesto. Kaya ayaw ng mga estudyante na siya pa uli ang mamuno. Kaya na pinipwersa niya niyang paalisin siya sa Malacanang. Pero noong panahon na yun, bata pa naman ako. Ako noon siguro, 1972, ako yung 25 ako, taon na. Well, 30 years old. Hindi ko rin alam kung ano mo. Pero ang alam ko, nakikinig ko sa radyo, na gano'n nga interest na bilang panahon na yun, 1998. Ano ang bilihin? Bilihin no? 2:1 ang darat. Pagdating na 1972, ano na ang naging darat? So, na, pataas na ng darat, diba? Doon na ang alsa ng tao. Pahirap na yung para. Hanggang sa mamamatay na si Ninoy Aquino. Walang kumiro na ng politika. Na gusto nila na patalitin nila ito. Nangyari din yun. Sila ay magkudita na talagang nilusog nila ang Malacanang. Nag-advise na siguro din ang United Nations na lumayas na lang siya. Dahil maraming wala dami. Sobrang hindi po ni Marcos dati. Diktador talaga siya. Maraming naapektuhan. At saka nung panahon talaga, yung kapangyarihan niya ginagamit talaga. Katulad ng halimbawa nung mag-eleksyon, yung tinatawag nila yung
election yan. Tinatawag nila snap election. Yung yes or no. Pagkatapos, may mga election pa na dinadaya niya. Kaya tawag nila fraudulent election. At saka yung violent election. Maraming karahasan ang nangyayari. Katapos ang maraming bagay na nangyayari dito sa Mindanao. Anong ginagawa niya? Oh, yun. Doon kami na lang mag-bira. Noon, high school na ako noon. Mga 1970. Sa high school na. Magulo pa rin. Bale, 7 years na nagkamiro ng partido. Curfew, maraming mga bagay na pagbabago na. Pero may nagsabi na maganda ang masyado. Marami, nagsabi. Dahil nagigilaw na, nadidisiplina ang tao. Pero yung pagdidisiplina, sobra. Dahil yung katulad yung mga babae ng araw o lalaki, kapag mahaba ang buhok mo, huhulihin ka. Ang sabi daw din nila doon, mga aktivista. Kasi tama, karaming mga estudyante na talagang karamihan ang buhok na yung pagkanalo sa pinula, mahaba ang buhok. Parang mga assistant. Ang babae, bawal naman naka-respect na nagala sa mga board. Pinagbawalan yung maraming pagbabawal. Then nung mga panahon ay malapit ang eleksyon, di ba nangangampanya ang mga merong mga nagsasalita sa mga plaza against anti-democracy. Marami doon ang mga ninukot ng gobyerno ng tauhan nila. Pero yung mga dinungkot na yun, hindi na nakabalik. Na almost how many thousand yung namatay. At how many thousand yung mga tinutulog. Ang mga namatay siguro mga 3,000 na higit. Ang mga natulog siguro mga 15,000 o mahigit pa. 30,000 yung mga nakulong. Nung panahon talaga, yung panahon, yung nasa college na ako na, yung aming professor namin sa law, at saka sa dinukot nila, mismo sa university. Sinakay nila sa helicopter. Pwersahan yun. Na akala namin talagang iyaan na yung pala, meron siyang mga meeting na mga inaano nila propaganda sa mga estudyante against by the government. Kaya yun ang dahilan. Pagkatapos sa aming bayan mismo, sa Katanawan, yung judge namin, nagkameron din ng problema doon. Yung sa election pa na, di ba bago mag-election, nagkakameron ng meeting kay Bansi? Opo. Di ba? Nagsasalita siya ng anti-government. Nung panahon na yun na nakupekturan siya ng mga spy na yun, yung mga detective, kasi may mga spy siya, mga secret agent, di ba? Na binabayaran niya, inuutusan niya. Inuutusan niya. Then, nung panahon na yun, mga after 1 month na matapos ang election na po, yung judge na yun, nawala ng lisensya. Tinanggala ng lisensya. Pero kung ato o si doon, sa lugar namin, tayo din kami. Oo, yun. Kaya lang, dito yung panahon na yun, ang MP pa nung pupunti pa lang. Mga siguro, mga 1,000 na yun. So ngayon, panahon ngayon, siguro maabot na ng 35,000 na. Dahil sa panahon na ngayon, lalo ngayon, sa panahon natin ngayon, parang iba na yata ang takbo na. Pahirap tayo ng parap. Instead na tayo ay tumataas tayo, diba? Opo. Paano niyan sinabi or pinahayag sa mga tao na maging dideclare siya ng martial law? Nung alam na ni Marcos na talagang ang mga tao ay violente na, sila ay talagang dahasan ng lumalabas tali, nagtapakol na ng mga
molotov, yung mga bomba. Opo. Doon sa mismong Bindula. Doon na mismo nagkamero ng kuha ng mga tao. Nagpanik na ang mga tao, katapos, siyempre nung martial military rules na. Opo. Hindi na ang mga pulis, wala nang kuha. Basta walang sinisino. Basta gusto nila at makusunadaan nila na nagawala, binubugbog nila. Kumisa, halimbawa, masyado ng atang violente, ikinukulong yung bat na mamatay na. Dahil tinututor na nila ang panahon na yun. Pero doon sa aming lugar, pero hindi naman masyadong gano'n. Dahil ang sa amin na pinagbawal lang yung magdala ka ng mga matatalim na bagay at saka baril. Opo. Yun lang. Pero sa panahon na yun talagang utay-utay ng pataas ang mga presyo ng mga bilihin. Mahirap pati ang trabaho. At ang hanap buhay talagang mahirap pagka dahil nga naapektuhan ng martial law. Yung iba na gustong maghanap buhay sa gabi, hindi makapunta sa. Then si Marcos noon, siyempre, makapangyarihan na siya. Pinanatili niya, ilang taon yun siya, pamuhat ng martial law. Nag-declare siya ng 1972. Pagkatapos 1973, yun ang started ng pataas ng violence ng mga tao. Hanggang sa nga, namatay na nga si Ninoy Aquino. Yun. Doon na nagkagulo hanggang sa 1976, di ba nang siya ay makudita, malapit nang matanggal siya ng dahil ang mga tao noon ay puro against by the government na. Yes. So, natatakot na po sila sa kay Bongbong Marcos talaga. Oo, Mga ano tao. pa, maipakuan sila sa away, kahit tapon sila. Pero meron siguro nakapag rin sa kanya, advice, na umalis na lang siya. Kaya, Inano lang siguro na siya, umalis ka na lang para wala nang kuan ang mga tao sa lansangan o hindi na sila gulo. Pero nung panahon na nung nag-take over na si Juan, si asawa ni Ninoy, si Cory. Si Cory. Pero okay naman siya nung primero, pero pag nating ng huli, siyempre babae siya. Nadadala siya ng mga advisor niya. Pero ang nangyari, ang mga bilihin natin, ang mga utang natin, parang hindi nagkakamero ng magandang economic growth. Pabaganon pa rin tayo. Masyado nang mababa. Baba talaga. Pero noong 1986 na yan, wala na ako natin dito sa Pilipinas. Nasaan na po kayo? Nasa Mudabi na ako noon. Nung magkamero ng Polita. Pero bago ako umalis ng 1978, 76 ako siguro nakaalis. Hanggang 78, nasa si Cory na ang namumuno. Hanggang si Estrada, pagkatapos si isang naging presidente. Yung sumunod kay Cory, si Estrada ba? O sinunod. Ano naging epekto ng martial law sa ating bansa? Malaking epekto. Sobra. Yung pagtaas ng bilihin, yung pagbaba ng ating ekonomiya at saka value ng ating pera. Nung panahon na yun, ang pera na, halos 16 pesos per $1. Nung panahon lang ni Estrada, tumaas na, umabot na ng 21. Opo. Katapos ni, sino ba yung sumunod na kwan? Lalong pataas ng pataas. Yan ang malaking epekto. Kung sino yung susunod na presidente, masyado nang tumataas ang bilihin. ang bilihin. Hindi siya Pagkatapos- bumababa, kundi Pagkatapos ang rate ng labor natin, mababa. Katapos ang ating mga production, parang naapektuhan din dahil ang mga tao, sa mahal ng bilihin,
hindi na nila mahabol dun sa kanilang capital income. Kwan. Kung i-convert dun sa growth ng kanilang production, sa value naman ng kanilang ibinibenta, mababa. Pero sa walang ano. Opo. Kaya hindi balance ba? At ang income ng tao mababa ng araw. Napakabagal ng pagtaas ng salary naman ng mga tao. So, paano po naapektuhan ng martial law ang mga tao? Marami, malaking epekto sa mga tao. Pero tingin ng iba, ang martial law maganda. May disiplina sa tao. Pero sa kabaliktaran, parang kinukonsinti natin si Marcos dahil Juan. Pero hindi pala alam natin, sa kabila noon, meron siyang mga ginagawang mga anomalya na hinahakot na nila yung mga deposit ng ating ginto. Diba? Nawawala na yung walang mga ano natin, ang pera natin nakadeposit sa siguro, withdraw na niya, itinatago nila sa Swiss bank. Yung panahon na yun, malaking epekto talaga. Dahil instead na tumaas ang ating ang pera natin, utang tayo ng utang. Di ba? Nadidinig ba nyo na nagbayad ang Pilipinas? Hindi, no? Hindi. Halos taon-taon ilang bilyon ang inautang natin sa World Bank para lang mapunuan ang pangailangan ng ating bansa. Pero hindi natin mapunuan dahil marami ang mga kurap sa lipunan. Lalo na po ngayon, no? Lalo na po ngayon. Lalo na sa ngayon. Hindi mo. Yung iba nga, kung wari lang, mga loyal sa government, pinagtitila. Pero sa kabila pala nun, sila pala ay sumasahod din ako. May mga under the table pa sila. So, ano po yung pwedeng makuha na aral sa panahon ng martial law? Ano po yung pwedeng maging aral po sa amin ngayon? Meron ding mga aral na dahil nadisiplina rin naman ang mga tao. Diba, nung panahon na yun, nawala yung mga violente. Nawala din yung mga aktivista pa ilan-ilan. Pero sa panahon ngayon, parang hindi na yata tayo parang nagtitiwala. Opo. Parang wala na tayong tiwala sa government. Dahil yung anino ng ama, parang nakukuha din ng anak niya. Oo, di ba? Tama. Parang sa atin ay patuloy yata ng patuloy hanggang sa katapusan na siguro ng kanamunuan. Madadala pa natin yung ating utang at saka minana natin na mga karahasan sa mga kwan. Kaya para sa atin sa mga parang sumunod na lang tayo siguro sa mga batas ng government. Kasukal. Kung ano ay pinatutupad ng ating government dito sa atin. Pero ewan sa mga ibang lugar. Kasi kung nagpapatupad man sila ng mga batas na against by the government, pero mahirap kung sasalungat tayo. Pero kung sasang-ayon naman natin, kung nakikita naman natin sa leader ng ating bayan, ano bang ganda ang kanyang pamamalakad? Bakit hindi tayo sumuporta? Diba? Tama po. Sa ikaunlad ang ating kwan, pati sa kabataan. Sumunod tayo sa tamang batas para hindi naman tayo baliwalain ang ating government yung namumuno. Pero parang mahirap ang paniwalaan dahil merong ibang leader na kunwari ay sila ay magaling humawak ng mga batas, sila pa mismo yung binabaluktot ang batas. Opo. Diba? Tama po yan. Makikita ba natin sa mga nasa Senado kung sila yung mga loyal sa government? Eh sila pa nga yung
gulusaan ng ating Bansa. bansa. Sila parang namumuno ng mga maling pamamalakad ng government. Si pala rin yung mga kurap. Kinukurap nila yung para sa ating bansa, para sa ating economy. Pero kung sa panahon natin ngayon, mga kabataan natin, ma-adapt naman natin yung mabuti. Opo. Hindi yung Hindi. parang wag na nating tingnan yung mga ginagawa nilang mali. At Okay. least matitesod tayo dun sa pagkakamali. Tama. Hindi natin mai-align ang sarili natin dun sa tama. Opo. Meron naman tayong mga leader dito sa ating bayan na magandang pamamalakad. Nagpapasunod na magandang mga alituntunin, ikagaganda ng bayan. Diba sa panahon natin ngayon, talagang mahirap tayo. Hirap po talagang pamumuhay ngayon. Sobra. Yan. Humirit ka man, magkano na ang presyo ng mga bilihin niya. Ang 100 po ngayon, wala na po masyadong nabibili. Pamasahe Wala. lang. Hanggang pamasahe lang po talaga. No? Kaya nung panahon na yun na medyo kami ay hindi pa si Mrs. buhay pa. Opo. Isa nakakapagpalit. Ngayon, nag-iisa na ako. Hindi ko na kaya. Sige po. Kaya sa mga kabataan yan, ang advice ko lang, mga utos ng mga magulang, yung kung ano yung ikabubuti ng mga pag-aaral, yun ang sundin nyo. Opo. So, tulungan na rin natin ang ating mga magulang. Opo. Para tayo ay ika nga sa for the future, tayo naman ang mamuno. Opo. Dalhin natin yung mabuti, hindi yung nakikita natin sa panahon ngayon. Wala. So sana po, ma-appreciate nyo po yung... O nag-ano, ito po ay sinabi po ng aming instructor na magbigay po kami ng kaunting souvenir po para po sa nahiram naming oras. Sana po ay magustuhan.